Para sa unang bugso ng ating balitaan, hindi lang isa, kundi 4 na opisyal ng pamahalaan na nagplano at nagkaisa para sa pagpapaaresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa katunayan, mismong opisina ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagbigay ng eroplanong naghatid sa dating presidente patungong The Hague, Netherlands. Ang detalye mula kay Paul Montibon. Kinumpirma mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla na resulta ng group effort ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa poder ng International Criminal Court o ICC. Sa isang panayam sinabi ni Remulla na hindi lang siya ang nasa likod ng operasyong ito, kundi kasama rin sina National Security Advisor Secretary Eduardo Año, Defense Secretary Gilberto Teodoro at Marcos Jr. Sa katunayan, ayon sa kanya nasa Hong Kong pa lang si dating Pangulong Duterte ay may direktang impormasyon na silang natatanggap hinggil sa mga kilos ng dating Pangulo. Bukod sa pag-amin hinggil sa pagpaplano, kinumpirma rin ni Remulla na mismong tanggapan ni Marcos Jr. ang naghahanap ng paraan para sa eroplanong sasakyan ni Duterte patungong The Hague, Netherlands. Ayon naman sa mga legal counsel ni Duterte, maraming nilabag na batas ang mga otoridad ng pamahalaan sa pagsuko sa dating Pangulo. Isang hakbang na anilay katumbas ng pagsuko ng soberenya ng Pilipinas sa mga dayuhan. Iginiit rin nila na hindi nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo. Matatandaan si Secretary Eduardo Año ay nagsilbing AFP Chief of Staff at kalihim ng Interior and Local Government sa ilalim ng Duterte Administration, habang si Teodoro naman ay matagal nang nakikita bilang malapit sa pamilya Duterte. Pareho namang wala pang sagot o pahayag ang tanggapan ni Teodoro at Año hinggil sa nasabing issue. Kaugnay naman sa kasong isinampa laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa programa niyang War on Drugs, kung saan sinasabing umabot daw sa 30,000 ang biktima, ay lumabas na 43 lamang ang tunay na nagrereklamo laban sa dating Pangulo. I don't think barbers can deny na sa mulat-mula pinalano nila talaga ang pagpapadala dito kay Presidente Duterte para mawala ang tinik sa kanilang mga buhay na magkaroon ng Marcos Forever. Kung matatandaan niyo po July of 2022, nag-briefing kami sa Malacanang. Pinabayad ko si Presidente Duterte ng 20 pesos para hindi ako makapagsalita sa labas kung anong pinag-usapan. Pero alam naman po natin yan tungkol sa ICC yan. At sinabi niya, hindi makikipagtulungan. Pero as early as August, meron ng kontrang statement si Justice Secretary Remulla as relayed to me by Reuters. In fact, it was not featured prominently in the Philippine media, and it was Reuters that asked me to comment. Abay, iba na po sinasabi, mere 1 month after the President declared that we will not cooperate. At alam niyo naman yung sinabi na ni Secretary Remulla, which is now consistently what he has been saying, that nagkaroon daw ng red notice, they have to cooperate, which is of course not true. Siguro siya na. Attorney Roque, one more thing. Secretary Henry Uri sa DCRH. How is the moral of the president, of the former president at the detention center? Kumusta ang moral po niya? Ang sabi ni Vice President Duterte, na promote ko na, no? ni Vice President Duterte ay mukha namang in high spirit siya. At ang sabi nga niya, pinauuwi siya ng pilit ng tatay niya. Dahil sabi niya, umuwi ka na at magtrabaho ka sa Pilipinas, no? So, tatay pa rin and very concerned about the Philippines pa rin. Pero Secretary, nakakakain ba siya? Nakakainom ba siya ng gamot? Wala ba siyang iniindang sakit? Nakakatayo ba siya mag-isa? Paano ang kanyang pamumuhay ngayon sa loob ng kulungan na mag-isa? Ulitin ko, Henry, hindi ko pa siya nakikita. Nakakita lang sa kanya, once si E.S. Medaldea, once si VP Sara, and today at 9 o'clock si Executive Secretary Medaldea rin, former Secretary Medaldea, no? So ako, I can only rely on what VP Sara has said, no? VP Sara said na okay naman daw si Presidente, medyo nung time na binisita niya, hapon na, isang meal pa lang ang sinerve sa kanya, hindi masyado nakain ni Presidente ang Dutch food. Pero pinaghandaan na raw siya ng kanin. Okay? Now, let me tell you about the detention facility. Kahapon kasi I had lunch with the Dutch National. Itong detention facility po is not exclusively for the ICC. It is an international detention facility being run by the Dutch government. And in fairness, they refer to it as the Hilton Prison. Kasi wala siyang rehas.
It's a compound. It's like a dorm, I guess. No, walang rehas. They're free to move about, and quality of food naman is hindi masama. Kaya lang daw, syempre, it's Dutch food, no. And they have accommodated President Duterte's preference for rice. So, ang tawag po dito sa Europe ng detention facility being run by the Dutch government, but it's an international detention facility na merong particular wing we serve for the ICC is Hilton Prison. Pero I also need to underscore this, no? Siya po ngayon ay nandun sa, kumbaga, parang clinic ng facility na yon, no? Dahil he is still being monitored, no? Ang problema nga kasi, nagkulang siya ng gamot talaga. And although alam ng mga doktor ang gamot doon, ang aking huling narinig is they are providing him with substitute medicine. Kaya nga po kagabi, nag-deliver kami ng totoong medicine niya with letter and prescription para makita nila na hindi na dapat substitute medicine ang bigay kung hindi yung talagang mga gamot na ni Presidente. Secretary, Isa lang. Secretary, okay, ano ang tsansa? Ano Can you ang please tsansa? raise your hand? Raise your hand. Henry, you have the floor. Go. Yes, Secretary. Ano ang tsansa na siya ay mapauwi ng maaga at yung binabanggit ninyong motion, kasama ba na madismiss ang kanyang kaso considering the fact dun sa sinasabi ninyo na illegal ang pagkahuli sa kanya at hindi siya nabigyan ng due process? Again, no, dahil I'm working with another lawyer, at least one other lawyer actively, it would be improper for me to say something without conferring with him. Pero nakapagsalita naman ako na hindi tayo uuwi na hindi kasama ang Presidente Duterte. So let's just say that our prayers is that he will be released at the soonest time possible, and we will take all steps necessary para mapauwi siya sa lalong mabilis na panahon. Now, siguro naman, I'm not in breach of confidentiality if I will tell you, malinaw yung proseso sa Article 59 ng International Criminal Court Rome Statute. At malinaw na hindi yan nasunod. So, ang mangyayari ngayon ng issue, sapat ba yon para mawala ang jurisdiction ng hukuman? Yan ay pagdidesisyonan ng hukuman kasi hindi naman nila talagang po pwedeng ipilit na naiharap siya sa isang lokal na hukuman. Okay? May mga nagsasabi na baka pwedeng mag-petition na i-house arrest na lang sa kanya o interim arrest. Pwede ba yun? Again, as I said, hindi na po, well, of course, ang interim arrest, hindi natin palalampasin yan. But other than, yan ay karapatang hingi ng isang akusado sa ICC, wala muna po na akong sasabihin dahil it would be unprofessional of me to speak without having conferred with my co-counsels. Okay? Thank you, Secretary. Yan. Okay, go. Next.